Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bagyong Butsoy, pumasok na sa Philippine Air Responsibility. Pag-iibayuhin ng habagat na magdadala ng pag-ulan. Mga bangkang pangisda, pinagbawalan ng maglayag ng NDRRMC at Coast Guard. Death toll sa paglubog ng barko sa Palawan, umakyat na sa 8. Ilang nagaligtas, iguwinentong mapait na sinapit sa karagatan. Ilang batang biktima ng flash flood sa Sarangani, nagkakasakit na sa evacuation center. Lalaki, inaresto matapos ireklamo ng pambubugbog ng dating nobya. Isa pang lalaki, kalabos rin matapos ireklamo ng panggagahasa ng dalagitang Tex-Mex. Mga stalker, pwede nang kasuhan at ikulong sa oras mai sa batas ang anti-stalking bill. At sa nalalapit na pagdiriwang ng Father's Day, tunghayan ang kwento ng ilang haligi ng tahanan na pilit tinataguyod ang pamilya sa kabila ng kahirapan. Saksi! Ang inyo po napapanood ay ang latest sa satellite image ng Weather Central ukol sa galaw ng bagyong Butsoy. Damata ng bagyo mahigit 500 kilometro mula sa Giwan, Eastern Samar. Kumikilos ang bagyo sa kanluran hilagang kanlurang direksyon. Sa rainfall forecast, mula ngayong gabi hanggang bukas mapapansin na kulay berde hanggang sa nagpupulan na sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang ilang lalawigan sa northern at southern Luzon. Kaya asahan na raw ang pagbuhos ng ulan, kabilang na sa Metro Manila dahil naman sa hanging habagat. Posible ring umulan sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan namang mas mataas ang alon sa ilang bahagi ng bansa gaya ng Palawan at sa Eastern Seaboard, bunsod ng habagat at ng bagyong Butsoy. Ilang mangingisda ang pinaghahanap po kasunod ng paglubog ng 18 bangka sa karagatan ng Sarangani at General Santos. Habang sa mga evacuation center na nasa Sarangani, nagkakasakit na ang ilang biktima ng mga bata dahil sa flash flood. Live mula sa Sarangani, saksi si Haji Rieta. Haji, Rose Egan, sa ngayon nga ay isang gabi na ng mga magtitiis. Ito mga hindi bababa ng 20 pamilya na sa evacuation center dahil wala silang mahigaan na mga banig at mga kagamitan nga sa pagtulog. Samantala na natili pa rin nga walang kuryente sa kanilang lugar simula pa nitong Martes. Masiksik ang evacuation center ng Barangay Cross sa bayan ng Glan, Sarangani. Nakilala ko ang pamilya ni Aling Florita Pawen. Hindi tulad ng iba, wala raw silang babalikang bahay dahil sinira ito ng rumagasang tubig. Sa ngayon, okay lang kami dito kahit ganito, pero ang problema namin, bahay lang kasi namin. Gusto namin umuwi doon kasi natakot naman kami. Baka mangyari pa yun. Dito sa kwartong ito, makita itong mga pinagdikit-dikit na streamers at itong plywood. Ito yung ginagamit ng ilang mga residente bilang higaan nila. At dito naman sa bahaging ito ng evacuation room ay wala na kahit anuman semento lamang. Kung meron man silang banig, basa ito dahil ang iba nga ay tinangay nga ng flash flood. Ang mga malamig na sahig na hiniga na marami, isa sa mga posibleng dahilan ng pagkakasakit ng mga bata na nagkakahawaan na raw. Diha lagi nagtulog diha nya. Nalagi gapang maningkamot lagi kuan kanang makapahimutang og mga gamit. Kay ang mga bata lagi nakigda lang ni sila sa suminto ba. We have cases of children suffering of diarrhea. Some have cough and fever. Yung iba may mga wounds dahil at saka na-infected. Ang lokal na pamahalaan ng Glan nagpaabot na ng tulong sa mga nasalantang pamilya. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 16 na nawawala, kasunod ng paglubog ng 18 bangka sa karagatan ng Sarangani at General Santos. 81 na ang na-rescue. May tumaobding bangka sa barangay Benavista sa Surigao City. Bukas ay pagpapatuloy ang paghahanap sa 3 nitong pasahero. Dahil sa sinapit ng kanyang mga kababayan, babalik na sa Pilipinas si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Sabado. Darating ako sa Pilipinas ng Saturday morning. Sabado ng umaga, uwi ako dyan at para makumusta ko yung mga kababayan natin at relax lang tayo. Pray and believe tayo sa Panginoon.
Kasi kailangan yung faith natin, yung believe natin sa Panginoon ay hindi lang sa good times. In bad times, still the same. Hindi tayo kahit na unos bagyo man darating, we still strong in the Word of God. Ruth Igan, sa ngayon nga ay nararamdaman natin ng pakalat-kalat na pag-ambon at kanina nga ay nararamdaman din natin ang mga malalakas sa paghangin. Samantala, umaasa naman itong mga residente na may babalik na ang kanilang kuryente dahil ang gobyerno dito ay nangako naman na ayusin nila nang sa ganoon na may balik nga ang kuryente nila nasira sa flash flood. At live mula dito sa Sarangani Province, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Para sa iba pang detalye ukol sa Bagyong Butchoy, may live report mula sa Pag-asa ang ating saksing si Rida Reyes. Rida? Yes, Igan, posible nga ro na maging isa ng typhoon itong bagyong si Butchoy na sa ngayon ay isa ng ganap na severe tropical storm. Nakapasok na rito sa Philippine Area of Responsibility at inaasahang magdadala ng mga pag-ulan, partikular sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, bagaman sa mga oras na ito ay posible raw o hindi pa raw ito magla-landfall. Hanggang sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa ngayong alas 11 ng gabi, wala pa namang itinataas na storm signal sa alinmang bahagi ng bansa. Huling namataan si Butchoy sa layong 680 kilometers silangan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 95 kilometers per hour at bugsong aabot sa 120 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. May dalang 15 hanggang 25 millimeters na dami ng ulan ng bagyo na maituturing daw na heavy rainfall. As compared kay Ondoy, ay pwede rin, pwedeng magkapareha sila. Ang difference lang nila, ito ay isang tropical storm na, severe tropical storm. Kaya naman pinag-aaralan na ng Pag-asa ang posibleng pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam bagamat di pa ito umaabot sa kanyang spilling level. Sa Dagupan, Pangasinan naman, ibinabala na rin ang posibleng storm surge o yung pagtaas ng paghampas ng mga alon sa baybayin dulot ng masamang panahon kaya puspusa na ang paghahanda ng mga residente. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi ito dahil sa bagyo. Yun ay hindi direktang epekto ng bagyong si Butchoy. Kasi pag sinabi natin storm surge, ay yun ay yung pagtaas ng alon sanhi ng isang bagyo. Yun ay mga pag-alon sanhi ng southwest monsoon. Puspusa na rin ang pagpapatibay sa kanilang mga tahanan sa Tagbilaran, Bohol kung saan naranasan ang paglakas ng hangin maging ng alon. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 10 ang bilang ng patay habang 62 naman ang nawawala sa buong bansa dahil sa masamang panahon. Igan mo rin nilinaw ng Pag-asa na malabo nga ang tsansa na maglandfall itong bagyong si Butchoy. Samantala, sa Martes ng umaga naman na inaasang lalabas na ang bagyong Butchoy sa Philippine Area of Responsibility. At live mula rito sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Umabot na sa 8 ang patay habang nasa 3 pa rin ang nawawala kasunod ng paglubog ng MV Josil 2 sa bandang El Nido, Palawan. Kinuwento naman ng mga survivor ang mga sandali bagong paglubog ng sinasakyang barko at kung paano sila nakaligtas. Live mula sa Palawan, saksi si Emil Sumangil. Emil? Ruth, kasunod nga ng pagkakarecover sa ilang bangkay ay umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa paglubog ng MV Josil 2. 3 iba pa ang target na hanapin sa pagpapatuloy ng search and rescue operation bukas. Sa lakas ng mga alon, bigo nang makalapit sa mismong Tent Island ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para sana maghanap muli ng mga nakaligtas pang pasahero sa lumubog na MV Josil 2. Pero sa dagat pa lang, sinalubong na sila ng lumulutang na bangkay ng tao na agad na-recover ng Coast Guard para kilalanin sa kanilang headquarters. Umabot na sa 8 ang tiyak na patay. Hindi kalayuan mula rito, may namataan namang lumulutang na patay na kalabaw na pinaniniwala ang isa sa higit 60 sakay ng lumubog na barko. Dahil sa alon kung kaya ipinagpabukas na ang paghahanap sa 3 pang nawawalang pasahero. Operasyong posibleng umabot hanggang sa Sabado. Sa Northern Palawan Hospital, 6 na lang sa mahigit 50 nakaligtas ang nananatiling naka-confine. Dito ay kinuwento nila sa akin ang mapait na karanasang hindi raw mawawaglit sa kanilang isipan. Mga 9 o'clock yun, gabi. Tapos medyo namatay yung mag-ina. Yun na, nasadsada kami sa Babura. Saka yung
bato tumama na yun sa Jose. Kaya pumasok na lahat ang tubig. Kaya nagpanik na lahat ng mga tao. Nung tumalo na po kami, basta nung tumaas, kami na, palutang kami, panalangin. Pag bumaba kami, panalangin pa rin na makaligtas lang. Yun nga po sa awa ng Diyos, nakaligtas kami. Parang pumasok na yung tubig, butas na siguro ang butas na yung bato na yun. Tapos yun, na ang mga tao, ano na kami maghanap ng kung paano kayo maligtas. Kanya-kanyang hanap na ng life jacket. Si Norma napaluwasan ng Maynila para mamasukan pero hindi na raw tutuloy. Tumalo na po sila, tumalo na din po ako. Marunong ka ba lumangoy? Hindi po. Ay, paano mo nailigtas Sa alon lang po, nagano yung alon, tapos kumapit po ako sa bato. Nakaligtas din ang 84 anyos na si Lola Crisanta Ismani kahit hirap maglakad na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Sabi ko, hindi ako marunong maglangoy, hindi ako tatalon. Sabi ni Gingging, talo na Lola, talo na. Sabi niya, di tiniklod ako ng kasama namin na babae. Ayun, nakatalon ako. Yun, doon na, hindi ko na alam. Sa isla kung saan siya pinadpad, nakita niya muli ang nawalay na apo. Pero ang 21 kalabaw na ibebenta sana nila sa Maynila, hindi naging mapalad tulad nila. Kung pwede lang mabayaran nila kami. Dahil yung mga hayop na yan, nakargada namin. May mga utang din kami dyan nga pinamili namin sa mga hayop na yan na ginakarga namin. Inilatag na ng Board of Marine Inquiry at Philippine Coast Guard ang investigasyon para matukoy ang punot dulo ng paglubog ng barko. Live mula dito sa El Nido, Palawan. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag naman ng Marina ang may-ari ng MV Josel 2 kung bakit hindi ito dapat bawian ng prangkisa. Saksi si John Consulta. Habang tuloy ang search operation para sa mga nawawalang pasahero ng MV Josel 2, inisyuhan na ng show cause order ng Marina ang may-ari nito para ipaliwanag sa loob ng 72 oras kung bakit hindi ito dapat bawian ng prangkisa. Kabilang sa inuusisa ang mga kulang na pangalan sa listahan ng mga pasahero. Yung wala sa manifest, lumalabas na kasi yung pinakahuli wala rin sa manifest eh. So 14 na. Titingnan natin kung paano nangyari ito during that part, dun sa particular incident. Bilang pag-iingat, nag-issue na rin ng notice to mariner ang Coast Guard. Pinaabisuhan nito sa lahat ng kanilang tauhan na bawalan ng pumalaot ang mga mangingisda. Ang instruction ng Coast Guard is for the fishermen not to sail muna. Kung meron mang mga nakalayag na hindi na-monitor, ang advice namin ay doon sa mga Coast Guard detachments to coordinate with their families at alamin kung may paraan para makontak sila para mapabalik sila. Ang malalaking sasakyang pandagat naman, pinapayagan pa rin maglayag. Pero agad ding ipagabawal yan kung magkaroon na ng storm signal sa pinanggagalingan, dadaanan at destinasyon ng barko. Wala pang prohibition. Okay, meron lang is warning. Pero pagka dumating na doon sa mga probinsya na yan yung public storm warning signal, just kahit na number 1 lang, hindi na pwedeng umalis yung mga barko. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.